Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Sa nakaraan po nating pag-aaral ay napatunayan natin sa pamamagitan ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia na ang tunay na reliyong Iglesia ni Cristo ay tiwalag. At yun po ay dahil sa kataksilan na ginawa ng mga lumuluwalhati sa Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Naging mga taksil sa Panginoong Hesukristo at yun po ay maliwanag na nakatala sa Isaias 24:15 hanggang 16. May ilan po sa mga nagkomento na ang napasok daw po ng magnanakaw at tulisan ay ang unang iglesia ni Kristo na itinayo ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo. Meron din pong ilan na nagsasabi na ang magnanakaw daw po at tulisan na nauna bago pumarito ang Panginoong Hesukristo ay ang mga Pariseo at mga Saduseo na hindi naman po mga naging kaanib sa Iglesia ni Kristo na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na bayan ng Diyos noong unang siglo. Kaya mahalaga po na ito naman ang ating talakayin. Pag-aralan po natin ang talinghaga ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kulungan ng mga tupa o bayan ng Diyos o Iglesia ni Kristo na mapapasok ng magnanakaw at tulisan na nakasaad sa Juan 10:1 hanggang 5. Aling iglesia po ba ni Kristo na itinayo ng Panginoong Hesukristo ang mapapasok ng magnanakaw at tulisan? Ganito po ang sinasabi sa Juan 10:1 at talatang 8. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakit sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Sa mga talata po na ating binasa, ay ang una po nating pagtutuunan ng pansin ay ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa magnanakaw at tulisan. Kung kailan makapapasok sa loob ng kulungan ng mga tupa. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay ang magnanakaw at tulisan ay mauuna sa Panginoong Hesukristo bago siya pumarito. Aling pagparito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo? Ang pagparito po ba na sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay bago siya isinugo ng Diyos o bago siya ipinanganak ni Maria? O ang pagparito na sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay bago siya pumarito sa ikalawa niyang pagparito? Kung ang pagparito po na sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay bago siya isinugo o bago siya ipinanganak ni Maria, ito po ang ating magiging katanungan. Bakit ang kulungan ng mga tupa na sinasabi sa talinhaga ay ang pintuan ng kulungan ay ang Panginoong Hesukristo? Ano po ang patotoo ng Panginoong Hesukristo? Na siya nga po ang pintuan ng kulungan na dinaraanan ng mga tupa upang makapasok sa loob ng kulungan o iglesia ni Kristo. Dito po sa Juan 17, ganito naman po ang sinasabi. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay siya ang pintuan ng mga tupa. Siya ang pintuan ng kulungan
na dinaraanan ng mga tupa upang makapasok sa loob ng kawan o bayan ng Diyos. At kung hindi nga po daraan sa pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi aakyat sa ibang daan, ang ganun ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay ano po? Tulisan at magnanakaw. Di po ba't maliwanag na sinasabi na ang magnanakaw at tulisan ay hindi doon dumaan sa pintuan ng kulungan ng mga tupa? Mayroong pintuan ang kulungan. May pintuan po ang kulungan ng mga tupa na dapat doon dumadaan ang sino mang tao o sino mang mga tupa na ang ibig makapasok sa loob ng bayan ng Diyos upang maligtas. Kaya doon po sa nagsasabi na ang magnanakaw at tulisan na mga nangauna sa Panginoong Hesukristo ay ang mga Pariseo at mga Saduseo, yun po ay hindi naaayon sa sinasabi ng talinhaga. Ang mga Pariseo at mga Saduseo ay hindi po naging iglesia ni Kristo. At sila nga po yung alin? Sila po yung nagpapatay sa Panginoong Hesukristo. Nagkaroon po ng iglesia ni Kristo nung itayo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia. Noong ang apostol na si Pedro ay ano po? Alagad na ng Panginoong Hesukristo. At yan po'y maliwanag na nakasulat sa Mateo 16:18, ganito po ang sinasabi. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pinto ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Nagkaroon po lamang ng iglesia ni Kristo noong si Apostol Pedro ay ano po? Apostol na. Sa makatuwid, hinirang na ng ating Panginoong Hesukristo ang mga apostol. Noong kasama ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad, at ang isa nga po ron ay sino? Si Apostol Pedro. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sa makatuwid, hindi nga po maaaring tumukoy sa mga Pariseo at mga Saduseo na ang mga nangauna na magnanakaw napapasok sa iglesia ni Kristo na bayan ng Diyos kung saan ay ang Panginoong Hesukristo ang alin? Ang pintuan. Kung ganoon, alin ang iglesia ni Kristo? Aling iglesia ni Kristo ang iglesia ni Kristo na mapapasok ng magnanakaw at tulisan? Maaaring sabihin ninyo, ang sinasabi nga riyan ay yung pong alin? Yung pong paglitaw ng mga lobong mani nila. Kaya, kung ang iglesia ni Kristo noong unang siglo, alam naman natin mga kapatid, ang hula sa unang iglesia, lalo na yung mga kapatiran natin sa iglesia ni Kristo, ay di po ba at ang hula ay ang makapapasok sa loob ng iglesia ay ano po? Mga lobong mani nila. Nakasulat po yan sa Mateo 7:15. Yan po yung sinasabing mga nakadamit tupa. Kung ang mga nakadamit tupa na mga lobong mani nila ay sila yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo na mauunang nakapasok sa loob ng iglesia bago siya pumarito, bago siya bumalik sa ikalwa niyang pagparito, ay analasahin nating mabuti yung talinhaga. Kung yun po ba ay tutugma sa sinasabi sa talinhaga. Ano ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa talinhaga? Dito sa Juan 10:2-3 ay ganito po naman ang sinasabi. Datapwat, ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto
mayroong bantay pinto. Tuloy, at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay ano po? Mayroong bantay pinto. Ano po ang ginagawa ng bantay pinto? Ano ang tungkulin ng bantay pinto? Siya po yung alin? Nagbubukas sa pintuan ng kulungan ng mga tupa. Sa magandang balita po, Biblia, ang pagkakasalin po riyan ay mayroong gwardya na nagbubukas ng pintuan ng kulungan ng mga tupa. Kaya, kung ang unang iglesia ni Kristo na itinayo ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo, ang mapapasok ng magnanakaw at tulisan na sinasabi sa talinhaga. Ang tanong, sino po yung bantay pinto o gwardya na nagbukas ng pintuan? Sino yung nagbukas ng pintuan? Sino ang nagbukas ng mga aral upang maliwanagan ang tao na kailangang pasukin ng iglesia ni Kristo na bayan ng Diyos o kulungan ng mga tupa? Tandaan natin, mga giliw nating taga-subaybay, ang pintuan ng kulungan ng mga tupa ay ang Panginoong Hesukristo. Walang tagapagbukas noong unang siglo ng alin, ng pintuang si Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo mismo ang nangaral at ang mga apostol ang kanyang pangunahing naging bunga. Kung ganon, bakit ang iglesia ni Kristo o kulungan ng mga tupa ay mayroong nagbukas ng pintuan? Ang pintuan po ba ay mabubuksan kung ito'y nakabukas na? Sa makatwid, ang isang pintuan ay hindi mabubuksan kung ito ay nakabukas na. Kaya nakasara. Kailan po ba napasara ang pintuan ng kulungan ng mga tupa? Ang iglesia po ni Kristo ay napasara nung ito'y italikod ng mga bulaang propeta na nakadamit tupa. At sa pagkasangkapan po ng dyablo na ito'y itinuro ng kapatid na Felix Manalo, sa pagkasangkapan ng dyablo sa hayop na may 10 sungay at 7 ulo o sa hayop na may 666, ang iglesia po ay tuluyang na italikod. Wala nang nakapapasok pa sa loob ng kawan o iglesia ni Kristo sapagkat wala nang nangangaral ng totoong mga aral na magiging daan sa kaligtasan. Kaya, hindi po ang unang iglesia ang mapapasok ng magnanakaw at tulisan na sinasabi sa talinhaga. Kung ang iglesyang mayroong bantay pinto, aling iglesia po yan? Iglesia na mayroong bantay pinto o ang iglesia ni Kristo na muling nabuksan ng gwardya noong magkaroong muli ng kawan na maglilingkod sa Diyos. Paano natupad na magkaroon ulit ng iglesia ni Kristo? At sino ang kinasangkapan ng Panginoong Hesukristo upang muling mabuksan ang pintuan na dinaraanan ng mga tupa upang makapasok sa loob ng iglesia ni Kristo? Dito po sa Juan 10:16, ganito naman ang sinasabi. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang hula ng Panginoong Hesukristo ay mayroon pong mga tupa siya. Mayroon siyang mga tupa na hindi sa kulungan noon. Wala pa sila sa kulungan ng mga tupa. Wala pa sila sa iglesia ni Kristo o kalipunan ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ano ang pangako ng Panginoong Hesukristo?
sa kanyang hinulaan. Ang sabi ng Biblia, sila naman ay kailangan din namang dalhin ko. Saan dadalhin? Sa loob ng kulungan o bayan ng Diyos. Paano madadala sa loob ng kulungan? Paano madadala sa bayan ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, kanilang diringgin ang aking tinig. Sabi yan ng Panginoong Hesukristo. Paano maririnig ang tinig ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi, sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang pastor na sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay natupad. Kailan? Noong isugo ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ang kapatid na Felix Manalo. Sa pagkasangkapan sa kapatid na Felix Manalo ay muling nabuksan ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Muling narinig ang tinig ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga binalangkas na aral ng Felix Manalo. Ang mga aral at doktrina na itinuro ng Felix Manalo ang naging daan upang ang mga taong ang ibig ay makapaglingkod sa Diyos ay makapasok sa bayan ng Diyos. Kaya ang kapatid na Felix Manalo ang sinasabi sa talinhaga na siya yung gwardya na nagbukas ng pintuan na muling dinaraanan o dadaanan ng mga tupa. Kaya mga giliw na sumusubaybay, hindi ang unang iglesia ni Kristo ang itinayo ng Panginoong Hesukristo ang sinasabing mapapasok ng magnanakaw at tulisan. Ang talinhaga ay tumutukoy sa iglesyang mayroong bantay pinto na nagbukas ng pintuang si Hesukristo. Ang talinhaga ay tumutukoy sa iglesia ni Kristo na hinulaan na magiging isang kawan at magkakaroon ng isang bantay pinto na pastor. Na siyang nagbukas ng mga dalisay na aral upang makapasok sa loob ng bayan ng Diyos ang mga taong ang ibig ay maligtas. At yan po ay pinatutunayan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang sinasabi sa Juan 19. Ganito po ang sabi, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok. Saan po papasok? Ang ating Panginoong Hesukristo ay pintuan ng kulungan. Kaya ang sabi niya, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. At papasok. Saan makakapasok? Pag dumaan sa kanya. Pintuan siya ng pintuan ng kulungan sa makatuwid. Kulungan ng mga tupa. Alin? Ang mapapasukan. Kaya ang sabi, at papasok. At lalabas. At makasusumpong ng pastulan. Sabi ng Panginoong Hesukristo, lalabas kapag ka nakapasok. Papasok saan? Saan makakapasok? Sa kulungan. At lalabas. Saan lalabas? At makasusumpong ng pastulan. Aling pastulan o bayan ng Diyos ang masusumpungan kapag ka lumabas ka sa iglesia ni Kristo. Yan po ang aming ipaglilingkod sa inyo sa susunod na mga pag-aaral na ating gagawin. Masasagot din po yung aral ng iglesia ni Kristo na mayroon daw pong dalawang pagpasok na sinasabi saan? Sa Juan 19. At yan po ang ating aalamin na dalawa raw pagpasok. Ang isa raw po ay pintuan, si Hesukristo, pintuan ng kulungan ng mga tupa, pagkatapos ay papasok daw uli, saan? Sa pintuan ng Hades, o libingan, bakit yan ay isip-isip ng mga ganyan? Panliligaw po yan. At yan po ang ating pag-aaralan. Kaya mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At nawa,
ipagpatuloy po natin ang masusing pag-aaral sa mga tinatalakay po natin dito. Bakit? Sapagkat kaligtasan po ng kaluluwa ang nakasalalay sa ginagawa nating pag-aaral. Napakahirap na oo tayo ng oo. Siya nga po tayo ng siya nga po. Mga kapatid, gumising kayo. Pag-aralan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Pag-aralan ninyo ang itinuturo ng dalawang saksi. Sapagkat napakahalaga po nito. Mayroong pagsusugo ang Diyos. At yan po ay ang pagsusugo ng Panginoong Hesukristo sa kanyang dalawang saksi na sinasabi sa Apokalipsis 11:3. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig.